lahat sa tavern na nalipol ni Goblin Slayer ang lahat ng goblin, kaya't lahat ay labis na nagulat at puno ng papuri. Nag-alok pa ang may-ari ng tavern ng libreng inumin kay Goblin Slayer at sinabing siya na ang sasagot sa bayarin. Sumang-ayon ang lahat na, dahil sa dami ng goblin, kabilang na ang mga mutated, tila hindi maiiwasan na mabigo ang Blizzard team. Biglang may nangyaring hindi inaasahan, na puno ang tavern ng matinis na tunog, at biglang lumitaw ang napakaraming maruruming paniki. Lumipad ang mga ito papasok ng tuloy-tuloy at sinakop ang buong lugar, na ikinabahala ng lahat, habang nag-aalala ang mga tao at naghahanda ng kanilang mga sandata para labanan ang kakaibang paniki. Kalmadong iniinom ni Goblin Slayer ang kanyang beer, tiningnan niya ang mga paniking nakabitin ng patiwarik sa kisame, na ang mga matay kumikislap sa pula, at malamig na sinabi, mga bayarang mandirigma lang, pero dramatiko ang pasok nila. Isang malamig na boses ang nagsalita mula sa isang paniki na may matutulis na ngipin. Goblin Slayer, sinasabi mong nakalaban mo ang daan-daang goblin, nahanap mo na ba ang kanilang pugad? Lagi kasing magaling magtago ang mga goblin. Pagkatapos ng usapan, ang takot sa tavern ay napalitan ng gulat. Ngunit nanatiling kalmado si Goblin Slayer at sinagot ang tanong. Sinabing hindi pa niya natutukoy ang lokasyon ng pugad ng goblin pero babalikan niya ito upang ubusin sila. Sigurado siyang kaya niya itong gawin. Sa puntong ito, lumapit ang paniki kay Goblin Slayer at nagsabing naniniwala itong kaya niyang puksain ang mga goblin, ngunit iminungkahi nito na ipaubaya na sa kanila ang paghahanap sa pugad para makipagtulungan sila sa paglipol sa mga ito. Dahan-daang tumayo si Goblin Slayer at iniwan ang tavern, tinanggihan niya ang alok ng paniki. Sinabing hindi siya sanay magtrabaho sa gabi at hindi rin siya mahilig makipagtulungan. Nagalit ang paniki ngunit nagpakita rin ng pagsisisi. Sinabing lahat ng gantimpala ay magiging kanila kung sakaling pumayag, ngunit hindi ito inalintana ni Goblin Slayer. Nagbago ang tagpo patungong Demon Forest, gabi na, at natatakpan ng kawan ng mga paniki ang maliwanag na buwan, na nagdudulot ng nakakakilabot na tanawin para sa sinumang maglalakbay sa oras na yun. Pagkatapos maghanap sa lugar kung saan naganap ang laban ng Lintian Group at Blizzard Team, huminto ang mga paniki at nag-usap. Isang paniki ang nagsalita, "Commander, ano ang pakiramdam mo? Mukhang walang puwersa ng goblin dito." Sumagot ang commander, "Amoy ko ang dugo, dito lang sila huminto, siguradong nasa likod ng talon." Inutusan ng Bat Commander ang kanyang mga tauhan na pumasok sa kuweba. Nagulat ang mga goblin guard sa pagdating ng mga paniki ngunit dahil nasa kuweba sila, hindi nila ito pinansin dahil karaniwan lang para sa mga paniki na nandoon. Lumipad ng malalim sa kuweba ang mga paniki at natuklasan nilang maraming goblin ang naroon, ngunit isa lamang ang mutated goblin. Inakala nilang nagkamali sila ng lugar dahil ordinaryong goblin tribe lamang ito at wala ang malalaking goblin na sinabi ni Goblin Slayer. Nang matiyak nilang walang panganib, nagpasya ang mga paniki na lipulin ang lahat ng nagpapahingang goblin. Taglay ang kanilang pulang mga mata at matutulis na ngipin, sabay-sabay na sumugod ang mga paniki, nagpasya silang ubusin ang mga goblin sa pamamagitan ng pagsipsip sa lahat ng dugo mula sa kanilang mga katawan, ngunit habang papalapit sila, biglang tumama ang isang malakas na sinag ng liwanag, nabigla ang mga paniki, hindi nakaiwas, at itinapon ng malakas sa pader ng kuweba. Dahan-daang umalingaw-ngaw ang mabagal na mga yapak, at lumitaw si Ephra. Ang kanyang mga mata ay malamig at may hawak siyang sandata. Nagulat ang paniki nang makita ang isang tao sa loob ng pugad ng goblin, at mabilis na nakilala ito bilang ang banal na babae. Si Ephra, mukhang nahulog ang mga paniki sa isang bitag na may temang lampara. Sa puntong yun, sunod-sunod na lumitaw ang mga higanteng goblin, bitbit ang mga pulang nagliliwanag na sulo, at pinalibutan ang lahat ng paniki. Naramdaman ng panganib, isang paniki ang napasigaw sa takot, "Commander, hindi tayo makakatakas, ano ang gagawin natin ngayon?" Pagkatapos nito, lumitaw si Lintian, malamig niyang sinabi, "Kung naglakas loob kayong pumunta rito para sumipsip ng dugo, gusto kong makita kung ano ang kaya ninyong gawin, kayong mga dugong sagang vampira." Ginamit ng paniki ang pulang mga mata nito upang titigan si Lintian at mabilis na napagtanto na siya ang pinuno ng tribong goblin na yun. Sa isang malakas na pitik ng pakpak, nagsimulang magbago ang anyo ng mga paniki, na ikinagulat ng mga goblin. Mabilis na nag-transform ang mga paniki sa mga kaakit-akit na babae. Isa sa kanila, puno ng kumpiyansa, ang nagsabi, "Ngayong nadiskubre na kami, pupuksain na lang namin ang lahat ng goblin dito." Sa huli,
Mabababang nilalang lang naman kayo. Kalmadong inactivate ni Lin Tian ang kanyang kakayahan upang suriin ang impormasyon ng vampira sa kanyang harapan. Lumabas sa sistema ang sumusunod. Na ang pangalan ay si Lily na may antas na 61 galing sa lahi ng mga vampira. Titulo, Countess, ang sumpa ng Diyos pangunahing estadistika. May HP na 1,970 lakas, 500 depensa, 500 kasanayan. Blood Drain Bloodthirst Shadow Transformation kabuuang lakas, 2,800. Tinitigan ni Lin Tian ang mga estadistika ni Lily at napagtanto niyang malakas ito. Ngunit nakaramdam siya ng pasasalamat na nakapaghanda siya ng maaga matapos matanggap ang impormasyon mula sa sistema tungkol sa paparating na mga bayarang mercenaryong malamig ang dugo na nagbabalak umatake sa kanyang tribo. Sa puntong ito, pumailan lang si Lily, malakas na pinapadyak ang kanyang mga pakpak, na lumikha ng isang shockwave na kumalat sa buong kuweba. Maraming maliliit na goblin ang tinangay at natamba. Buo ang kumpiyansa niyang sinabi, tingnan natin kung masusunog ako ng mga apoy niyo o kung mapapatay ko kayong lahat bago pa iyon mangyari. Ngunit bahagyang ngumiti si Lin Tian at agad na inutusan ang mga goblin na kumilos. Ang lahat ng higanteng goblin sa kanyang likuran ay sabay-sabay na pumwesto sa isang kakaibang posisyon at nagsimulang mag-chant ng Hallelujah. Biglang sumabog ang isang nakakasilaw na gininto ang liwanag mula sa kanilang mga katawan. Ang liwanag na ito ang pinakamalaking kaaway ng mga vampira. Nababalot ng liwanag, nagsisigaw ang mga vampira sa sakit at takot, hindi maunawaan ni Lily kung paano nagkaroon ng kakayahang gumamit ng banal na kapangyarihan ang mga mabababang goblin na ito. Ngunit huli na ang lahat, lubos ng tinamaan ng liwanag ang kanilang grupo, kaya't nawalan sila ng kakayahang lumaban. Pagkakita nito, inutusan ni Lin Tian ang mga goblin na huminto, dahan-dahan siyang lumapit kay Lily, tinitigan siya, at kalmadong sinabi, kung maglalaban tayo, walang magiging pakinabang sa alinman sa atin, paano kung umupo tayo at mag-usap ng maayos? Sa tingin ko, pumunta kayo rito para sa gantimpala, pero hindi ko maintindihan kung para saan ang pera ng mga tulad niyong sumisipsip ng dugo. Nagulat si Lily sa tanong na yun, lumingon siya palayo, iniiwasan ang tingin ni Lin Tian, bago niya sinabing, hindi madali ang makipagkasundo sa simbahan at sa Sword Saint, napilitan kaming pumirma ng kasunduan na hindi sumipsip ng dugo ng tao, kaya para mabuhay, kailangan naming kumita ng pera upang makabili ng dugo. Nagulat si Lin Tian sa paliwanag ni Lily, napagtanto niyang ito ang pagkakataon niya. Kung makumbinsi niya ang mga vampira na sumanib sa kanila, ang lakas ng tribo ng goblin ay lalawak ng husto, at kung magkaganon, alam na kung saan na naman ito haantong ang mga magagandang vampira na ito. Sigurado sa huli lalahiin lang ito ng manyakol nating bida. Pagkarinig ni Lily na sinabi niyang hindi niya maaaring labanan ang simbahan, sinabi ni Lamp din na naiintindihan niya ito at nagmungkahi ng isang alyansa sa kanya. Nagulat si Lily sa mungkahing ito, bago pa man makasagot si Lily, ipinakita ni Lamp din ang kanyang mabuting intensyon sa pamamagitan ng pag-utos sa kanyang mga tauhan na itigil ang pag-atake sa mga babae gamit ang banal na kapangyarihan. Sinabi rin niya na magbibigay siya ng dugo para sa kanila. Sa sandaling yun, tumayo ang mga babae na tila hindi masyadong nasaktan. Hindi agad sumang-ayon si Lily sa alok ni Lamp din, iniisip na ang dami ng dugo na maibibigay niya ay maaaring hindi sapat upang suportahan ang lahat ng kanyang mga kasamahan ng matagal. Ngumiti si Lamp din at sinabi, sa ilang sinaunang teksto, madalas na binabanggit na ang mga bato, kidney, ang namamahala sa asensya ng dugo ng tao, gayunpaman, sa ilang nilalang na demonyo, ang dugo at asensya ay hindi lamang pinagkukunan ng lakas buhay, kundi maaari ring pumalit sa dugo ng tao upang mapanatili ang buhay o mapahusay pa ang kanilang lakas. Nalito ang mga babae sa sinabi ni Lamp din, dahil ang kaalamang ito ay bago sa kanila. Nagbulungan sila. Kapitan, naiintindihan mo ba ang sinabi niya? Sa sandaling yun, nanatili ang walang magawang ekspresyon ni Lily, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Nakita ni Lamp din na lampas sa kaalaman ng mga babae ang kanyang sinabi, kaya medyo napahiya siya. Umubo siya ng bahagya bago muling magpaliwanag. Ayon sa alamat, may isang nilalang na demonyo na tinatawag na Lustful Ghost na natuklasan noon pa na ang esensya ng dugo ay may espesyal na epekto. Simula noon, itinuring nilang ang pagsipsip ng esensya ng dugo ang kanilang pangunahing pinagkukunan ng lakas buhay, hindi na nila kailangang magnakaw o pumatay, kailangan lang nilang maglagalag at magnakaw ng esensya ng dugo mula sa kanilang biktima upang mapanatili ang kanilang enerhiya at kapangyarihan. Sa puntong ito, tiwala niyang sinabi,
ang aming mga goblin ay maaaring kulang sa maraming bagay. Ngunit hindi kami mauubusan ng esensya ng dugo. Kung makikipagtulungan kayo sa amin, ginagarantiya kung hindi kayo mauubusan ng dugo na maiinom. Pagkarinig sa paliwanag ni Lamp Din, nagsimula ng mag-usap-usap ang mga babae. Parang narinig ko na ito dati. Pero totoo kaya ito? Hindi kaya niloloko niya lang tayo? Sa sandaling yun, nagsalita si Lily. Totoo o hindi? Malalaman natin kapag sinubukan natin, sabi ni Lily habang lumalapit siya. Isa sa mga babae ang mabilis na humawak sa kanyang kamay at nagsabi, Kapitan, kakaiba ang mga goblin na ito, lalo na ang kanilang leader na mukhang manyakol, at ang konde ay kasalukuyang nakaselyo pa. Hindi ba dapat tayong maghintay sa kanya? Sabi ng babaeng vampira na pilit siyang pinipigilan, hindi ba ito masyadong delikado? Sa determinasyon sa kanyang mga mata, naniwala si Lily na dapat subukan ang paraang ito. Naalala niya ang daan-daang taon na lumipas kung saan maraming miyembro ng kanyang grupo ang namatay. Kung totoo ang paraang ito, maaari silang maghintay ng hindi nasasaktan o nalalagay sa panganib. Kalaunan, nagtungo sina Lily, ang mga babae, at si Lamp Din sa isang liblib na lugar. Napuno ang buong lugar ng kakaibang mga ungol ng kasiyahan. Ang katawan ni Lily ay paulit-ulit na naitulak, nabasa ng pawis mula sa matinding pagod. Ang ibang mga babae na nakasaksi sa eksena ay namula ang mga mukha, halong kahihiyan at pananabik ang naramdaman nila. Biglang narinig ang isang malalim na buntong hininga ng kasiyahan, nanlaki ang mga mata ni Lily at namula ang kanyang mukha mula sa labis na kasiyahan dahil sa pagputok ng isang likido mula sa kanyang lalamunan. Hindi niya inasahan na gagana ang paraang ito, na nagbigay sa kanya ng lakas na higit pa sa simpleng pag-inom ng dugo. Ito ang puting dugo na tanging lalaki lang ang makakagawa. Nagulat ang mga babae. Totoo ba ito? Gusto ko rin subukan. Agoy ang swerte na naman ng ating bida, puting dugo niya ay sapat na sa mga babaeng vampira. Agad na nagmadali ang mga babae kay Lamp Din, hinalikan siya ng sabay-sabay, binabaliwala ang kanyang pakiusap na huminto at magkalma. Sa kabila ng pagiging malakas ng mga goblin sa kuweba, hindi naging epektibo ang pakiusap ni Lamp Din, napilitan siyang harapin ang lahat ng babae ng sabay-sabay, patay ka Cole. Matapos ang labanan, sobrang pagod si Lamp Din. Pakiramdam niya ay parang manhid ang kanyang mga kasukasuan. Ang Elf Queen ay ngumiti ng may sarkastikong ekspresyon. Maraming salamat, Kapitan, sa iyong pagsusumikap. Napabuntong hininga si Lamp Din at mahina niyang binulong, talagang gutom na gutom ang mga babaeng vampira na ito. Sa sandaling yun, labis na nasiyahan si Lily. Lumapit siya kay Lamp Din at sinabi na handa siyang makipagtulungan sa kanya at gustong malaman kung ano ang dapat niyang gawin. Ipinaliwanag ni Lamp Din na ang kanyang kuweba ay laging nababalot ng dilim, na ginagawang perpektong lugar para sa mga vampira na manirahan. Iminungkahi niyang manatili sila doon at gawing tungkulin ang protektahan ng kuweba mula sa mga intruder. Nagulat si Lily sa simpleng tungkuling ito, ngunit bilang isang matalinong pinuno. Napagtanto ni Lily na hindi ganun kasimple ang mga bagay, ngunit hindi may kakaila na ang mga benepisyo na inaalok ni Lamp Din ay labis na kaakit-akit. Kaya't masaya siyang pumayag at nangakong poprotektahan ang kuweba at gagawin itong isang hindi matitinag na kuta. Matapos ang kanilang usapan, umalis si Lamp Din. Sa sandaling iyon, isang kontento at masayang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha dahil natupad ng maayos ang kanyang plano. Mula ngayon, ang lakas ng kanyang tribo ay tataas ng malaki. Pagkalipas ng ilang panahon, nakatanggap ang lungsod ng liwanag ng balita na tuluyan ng nawalan ng kontak ang elite mercenary group, at kahit ang mga eksplorador, sa kabila ng paggamit ng lahat ng kanilang kagamitan upang salakayin ang mga goblin, ay nabigo. Sa oras na ito, nagkaroon ng kaguluhan sa tavern. Ikaw, duwag, matagal ko nang hindi nasisiyahan sa iyo. Takot kang makipag-deal sa mga goblin, ipinagmamalaki mo pang isang diamond-level adventurer ka, sigaw ng isang lalaking nakasuot ng itim na balabal. Huwag mo akong sermonan, wala akong oras para tulungan kang magpatakbo ng reward, sagot ng isang lalaking hindi pinansin ang sigawan. Ang argumento sa pagitan ng dalawang lalaki ay biglang naputol ng marahas na nabuksan ang pinto ng tavern. Isang babaeng may gintong buhok ang pumasok, laking gulat ng lahat ng naruroon nang makilala nila siya bilang ang Sword Saint. Ang mga tao ay natuwa na makita siya na ganap ng gumaling. Pagkalipas ng ilang minuto, naging tahimik ang buong tavern, nakaupo ang Sword Saint sa gitna, napapalibutan ng maraming adventurers. Isang lalaki ang nagtanong, Sword Saint, plano mo bang pumunta sa Dragon Island mag-isa?
Ano ang ibig mong sabihin sa pag-aalayan ng pagtutulungan laban sa mga goblin? Tumango ang Sword Saint, tama, sa ganitong paraan, maaari nating maalis ang parehong Dragon Tribe at ang mga goblin. May isang lalaking nag-alala at nagsabi, kaya ba ng planong ito? Kami mga low-level adventurers lamang. Sumagot ang isa pang lalaki ng may tiwala, madali lang yan, handa akong tumulong, handa akong sumuporta sa Sword Saint upang ipagtanggol ang katarungan, organisahin ko ang lahat para pumasok sa kagubatan at lipulin ang mga goblin. Ang lalaking ito ay isang diamond-level adventurer na nagngangalang Allison. Tuwang-tuwa ang Sword Saint nang marinig ito. Ibinigay niya kay Allison ang tungkulin na pamunuan ng lahat upang lipulin ang mga goblin. Pagkatapos, lumingon ang Sword Saint sa lalaki na nakasuot ng itim na balabal at sinabi, alam kong ang iyong kakayahan ay kontrolin ang mga bagay gamit ang mahika, at ang tanging paraan upang makarating sa Dragon Island ay sa pamamagitan ng barko, kaya gusto ko sanang malaman kung nais mong eskortahan ako. Nagulat ang lalaki sa mungkahi, ngunit pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip, yumuko siya at masayang sumagot, sige, ang makipaglaban kasama ang Sword Saint ay isang hindi matatawarang karangalan, ang kanyang mukha ay napuno ng ngiti, naniniwala siyang pagkatapos ng misyon na ito ay tiyak na tataas siya sa ranggo at magiging isang epic tier adventurer.